Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos, meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Mga kapatid, ngayon po ay sasagutin po natin yung tanong na ayan po bang yung GTX na carburetor na pang 2E, ayan po ba ay plug and play na po ba siya? O hindi? Mayroon ka pang kailangang gawin para maisalpak mo yung GTX brand na yan na carburetor na pang 2E. Kung interesado po kayo, watch this video. Okay, sagutin na po natin yung tanong. Ito po bang GTX brand na 2E carb, plug and play na po ba siya? Pwede na po ba siyang i-plug and play? Ang sagot po dyan mga kapatid, hindi. Hindi po mga kapatid. Kasi mga kapatid, ito po, itong video na yan, this is the first time po na nakagawa ko ng GTX carb. Talagang brand new, bagong-bago. Ginawa ko lang ko talaga dyan. Kinahoy ko lang yung GTX na yan. Ginawa kong Frankenstein carb. Ngayon, the second time meron akong pangalawang customer. Ganyan din. Same issues din po. Nagkaroon na rin problema yung carb niya. Nagkaroon na rin po ng throttle shaft play. Malaki na yung kalog ng ano niya. Throttle shaft niya. Dito. Yan dyan. Malaki na yung kalog niya. Kaya sabi ko, palitan na natin ng carb para wala ka ng problema. Kitang-kita niya na, pinakita ko naman sa kanya na talaga naman, ang laki na, napaka-significant na ng kalog. Kaya para hindi kami mahirapan. At hindi rin siya, magkaroon na rin siya ng peace of mind. Bilang na namin siya ng bagong carb. Ngayon, ang ginawa ko mga kapatid, kung yung una, nagawa ko ng Frankenstein carb o yung chop suey na carb, itong pangalawang time, talagang isnelpak ko lang po mga kapatid yung carb. Sinalpak ko siya. Ngayon, i-share ko sa inyo yung experience ko nung nagsalpak ako ng brand new na GTX carb. So, nang sinalpak ko siya, madali siyang itono. Hindi kagaya ng original na carb ni customer. Nako, talagang pinapapawisin ako magtono. Gawa nga nang mayroon ng singaw yung throttle body niya. So, ginawa ko dahil alam na natin, may idea na tayo na tama naman yung nito yung sa GTX yung mga jettings niya Okay naman tama naman po yun, sinalpak natin. Nag-guide naman siya ng maganda. Kaso yung unang-unang problema mga kapatid, yung niya. Yung kanyang plunger. Yan, mga kapatid, yung plunger. Ayan, nang tinetesting ko, walang lumalabas na walang sumisirit na gas dyan pag pinapump mo to. Ayan, kaya unang-unang problema nung sa GTX carb, kapag sinalpak mong ganyan, ayun, nagkakaroon ng, although na madali siyang itono, madali ko siyang naitono, pag tinesting na namin, ayun, meron siyang konting problema. Parang kinakapos siya sa gasolina dahil nga yung konting-konti lang yung minsan nagmimintis pa siya ng pagbomba ng gas dito sa primary. Itong ating accelerator pump. Kinukulang siya sa gas. Kaya yun, minsan medyo parang delay yung niya. Pero yun nga, dahil nga ang magiging option mo na lang dyan, kailangan may ready ka na maganda o maayos na na plunger. Ang magandang plunger is yung keister. Kaya buti na lang si customer, yung original na carb niya na Aisin, yung nakakabit na plunger niya maganda pa dahil bago pa lang daw yung palit. Keister brand, ayun. Nilipat ko lang yung wala nang problema. Ang ganda ng humatak ng humatak ng kanyang sasakyan. Mas maganda pa nga doon kaysa sa unang nakuha niya Ngayon lang daw, ganun lang daw siya. Ngayon lang daw niya na-experience na ganun humatak yung kanyang 2E. Ayun, lumakas na yung hatak niya, hindi kagaya dati. Another problema is yung kanyang choke breaker. Kaya maganda pag bibili pala kayo ng nakalimutan ko naman nung bumili kami ng carb sa The Auto Supply. Naku mga kapatid, biro nyo wala pang isang linggo na pinost ko yung video na yan. From 7
7,500 na GTX yung bili namin doon. Naging ano na, 8,300 yung bili namin. Actually, alam ko 8,800 eh. 8,500 pala. Natawaran lang ng konti. 8,300 na ngayon. Naka. Yes, yun, sana makabili pa kayo online, mas mura. Yun, umabot lang sa online 7,000 o up to 7,500 yung GTX na carburetor. Yun, dapat pala pag bibili kayo ng carb, dapat meron kayong dalang bit na pang test sa mga vacuum. Yung vacuum pump ko pala dapat na nadala ko. Ayun, ang problema, yung kanyang choke breaker, ito yung number 2, yung choke breaker ng kanyang fast idle system, may singaw. Nung pinapump ko ng singaw siya, ng tines ko. Kaya maganda pala talaga pagka bibili ka ng may mga pang tester kayo, nalimutan ko. Kaya ginawa na lang namin doon sa kay customer. Ang ginawa ko, nilipat ko na lang yung original niya na original na choke breaker para sa kanyang tawag dito, yung fast idle system. And another problem na encounter ni customer is yung kanyang cold start system. Hanggang ngayon hindi pa niya makuha-kuha kasi hindi ko naman siya ma-adjust kasi dapat kasi mga kapatid, ang pag-a-adjust ng cold start system talagang malamig. During sa umaga, doon mo siya may adjust. Ngayon tinuruan ko na si customer, hindi niya pagana yung cold start system niya. Ang tingin ko ang nagiging problema is hindi ko kasi ibinalik, dahil nga kasi ko lang siya. Sinalpa ko lang siya mong ganyan. Sinalpa ko lang siyang ganyan. Hindi ko na napalitan itong panggilid. Ayan. Compare mo doon sa una kong ginawa, ito, pinalta ko na kaagad. Yan. Kasi mga kapatid, yung panggilid ng Aisin carb, mas maganda. Kasi ito yung part na to, yun yung kung makikita nyo. Ayan, yung part na yan. Ay, wala pala dito. Ito. Ayan, mga kapatid, yan. Tinuturo ko na yan. Yan. I-zoom in ko pa. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang goma. Ang tawag po dyan is cam follower. Dyan tumutukod yung fast idle cam. Ito po kasing part na to, pang to galing ito sa replacement carb kaya wala siyang goma. Ayan. Yung may Aisin, may goma po yan. Yan, base sa experience ko, mas magandang mag-function ng kanyang kanyang cold start system kung yan po ay may goma yung may goma po yung kanyang cam follower. Yan. Kaya hindi niya napagana ng maayos. Pero so far, yun. Gumagana naman yung niya. Yung sa sa GTX. Gumagana yung kanyang yung sa electric choke niya, gumagana na maayos. Gumagana naman siya na maayos sa kanyang okay. Solenoid valve, okay siya. Ayun. Yan yung mga ibang niya, okay. Yung kanyang yan sa secondary, kaya pala may humatak yung niya. Hindi nagana yung secondary, yung pinagana natin yung secondary niya. Tsaka yung carb niya kasi nawala yung nawala yung isang carb ng customer ko, nawala tong spring. Yeah, ayun. Yan nangyayari minsan, nagkakaproblema sa pag nawala tong mga kapatid, itong spring na yan. Mangyayari dito, ayan, hindi sasara yung inyong secondary. Ayan, pag bigla yung ni-rev yan, hindi siya bumalik ng maayos, hindi siya lumapat. Pag bigla yung rev na ganyan, bigla yung ni-rev na ganyan, hindi siya bumalik sa dating position, hindi lumapat ng maayos. Parang singaw ang carb nyo.
parang may singaw siya. Kakaroon siya ng vacuum leak. Kasi kailangan to hangga't maaari isang isang guhit lang kung meron man niyang gap. O maganda talaga niyan, wala siyang gap. Ito, secondary. Kung may gap man lang yan, parang isang buhok lang. Yan, ano pa ba na experience ko dito sa sa GTX brand? Yung price niya tumaas. Ay. Grabe grabe ngayon yun. Ayan, kaya akong ginawa tong video na to kasi yung iba na papansin ko sa mga group chat, pag bumili sila ng bagong carb, ang nangyayari, napapasalpak na rin yung dati nilang carb. Kasi nga yun nga, baka yung nabili nila, kagaya nung nabili namin nung customer namin na may problema yung plunger, yun. May problema yung plunger, kaya yung sa performance niya may problema. Kaya yun, pero yun nga, para sa akin maganda pa rin yung diskarte na yung panggitna is yung Aisan. Parang mangyayari nga niyan, yung carb nyo pa rin, hindi siya, Frankenstein, ano pa rin siya, Aisan carb pa rin siya. Kaya lang, bago na yung niya, air horn niya, bago yung throttle body niya, siguradong walang kalog. Tapos sa ibabaw, alam mo na gumagana na maayos yung power circuit. Alam niyo naman, pag yung power circuit na yan ang nagkaroon ng malfunction yan, lalakas din sa gasolina yung inyong carb. Ayun, kung wala kayong wala pa kayong idea about power circuit, sinasuggest ko, panoorin niyo yung video ko about power circuit. Ayan, kaya po kaya po naisip na gawin tong video na ito. Naisip ko yung paano kaya yung mga iba na na gustong maglagay ng 2E carb sa kanilang mga Nissan. Sa Nissan Lake nila, Nissan Nissan sa mga Lancer Itlog, ganyan. O yung sa ibang model, iniisip ko baka pag salpak nila, ayun, baka may magkaroon ng problema. So bagay yung isa, yung sa okay naman, yung sa yung Muhashi yung kinabit niya sa Nissan Terrano, kinabit ni customer, wala namang problema. Yun. So anyway, kung halimbawa nagplan nga kayo na magkabit ng GTX or Muhashi na carb, at least alam nyo na yung maring ma-encounter nyo, yung naranasan ko sa pagkakabit ng GTX carb. Ayan. Sana po nakatulong sa inyo yung video na ito, makadagdag ng konting information sa inyo kung anong para makapag-decide kayo kung halimbawa ang gusto nyong kabit ng replacement carbs, GTX man o Muhashi brand. Ayan. Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.